Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po si Bettina Briones and welcome sa panibagong episode ng More Stories. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Minsan, hindi mo kailangang masigawan o masaktan ng pisikal para masabing nasasaktan ka. Kasi may mga sugat na tahimik lang pero araw-araw mong nararamdaman. Dear Bettina, hindi ko na-expect na ako rin pala ay susulat sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miss Stress. Nakikinig lang ako sa mga kwento niyo araw-araw. Pero ngayon, gusto ko lang marinig kung tama bang magstay ako sa relasyong lagi na lang akong nasasaktan. 14 years na kaming kasal ng asawa ko. May 3 kaming anak, lahat maliliit pa. At yung bunso, 7 months old pa lang. Sa edad ko ngayon, nagsisimula ng lumabas yung mga puti sa buhok ko. Siguro dahil sa stress. O baka dahil araw-araw akong nag-iisip kung tama pa ba ang ginagawa ko. Maayos naman ang asawa ko sa paningin ng iba. Good provider daw. Hindi kami nagugutom, may maayos na bahay, may panggatas at diaper. Pero sa loob ng bahay, iba, Bettina. Tuwing nag-aaway kami, lagi niyang binabalik yung linyang, palamunin ko lang kayong lahat. Kaya wala kayong karapatang sumagot. At sa bawat salitang yon, parang tinatanggal niya isa-isa yung respeto ko sa sarili ko. Tahimik lang ako, Bettina. Ginagawa ko ang lahat sa bahay, pata at sa asawa ko. Lahat ng dapat. Wala siyang masabi sa akin doon. Pero bakit ganun? Sa tagal ng pinagsamahan namin, parang habang tumatagal lalong lumalabo. Minsan, nasaktan niya ako. Hindi na naulit kasi binalaan ko siya. Pero kahit hindi niya ulitin yung takot, yung galit, hindi na nawawala. Simula noon, naging mailap na siya. Nagbago. Naging sobrang protective sa phone. Ayaw magpahiram. At laging may overtime. Hanggang isang gabi, nasundan ko siya. Nahuli ko siyang kumakain sa labas kasama yung babaeng dati ko nang pinagsesalosan. Hindi sila magkahawak ng kamay pero kita sa tingin, Bettina. Alam mo yung tingin na may gusto. Pag-uwi, hinarap ko siya. Todo deny. Kasama lang sa office, kumain lang daw sila. At dahil ayoko magkagulo sa harapan ng mga bata, tumahimik na lang ako. Pero mula noon, hindi na ako mapalagay. Bawat gabi na wala siya, iniisip ko kung nasa na kaya siya. Bawat tawag na hindi nasasagot, tinitingnan ko ang phone. Hanggang sa dumating sa punto na pati sarili ko hindi ko nakilala. Wala na akong confidence. Wala na akong boses at oo, Bettina, kahit ilang taon na kami, parang unti-unting namamatay yung babae sa loob ko. Gusto ko siyang iwan, gusto kong lumayo, pero may sanggol ako eh. Wala akong ipon at nasa probinsya yung mga magulang ko na hirap din sa buhay. Tuwing naiisip kong umalis, lagi kong iniisip kung saan ako pupunta. Saan kami titira? Paano yung mga bata? Kaya heto ako ngayon, nakakulong sa sariling bahay, na ako rin ang naglilinis. Ako ang nag-aayos. At habang sinusulat ko to, naririnig ko pa rin sa mga tenga ko yung pagtawa niya dun sa kwarto habang kachat ang mga babae na katrabaho niya. Hindi ko na alam kung selos ba to o trauma na. Minsan naiisip ko, baka ako na talagang may problema. Baka ako na yung nagkulang, baka kasi tumaba na ako, o lagi na lang akong pagod. Pero sa totoo lang, gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin. Hindi lang umaasa sa serbisyo ko. Kaya Bettina, gusto ko lang itanong, tama pa bang magstay? Kasi araw-araw parang nauubos ako eh.
Hindi ako sigurado kung hinala lang tong lahat, pero sa tuwing nakikita ko yung sarili ko sa salamin, hindi ko nakilala kung sino yung babaeng naniwala sa kanya dati na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan dahil mahal niya ako. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Miss Stress. Sa bawat patak ng ulan sa bintana, parang luha ko na hindi mapigilan. Naaalala ang mga ngiti mong kay saya, dahil ngayon tila wala ka na. Wasak na puso, hindi na mabuo pag-ibig mo. Bigla na lang naglaho sa lamig ng gabi. Ako'y nag-iisa, hinahanap ang init ng iyong pag-ibig. Sa bawat hakbang, tila pabigat mga alaala, parang kalat sa dagat. Ang mga pangarap ay nawasak, pangako'y nalimutan. Ikaw ang sanhi ng lahat. Wasak na puso, hindi na mabuo pag-ibig mo. Bigla na lang naglaho sa lamig ng gabi. Ako'y nag-iisa, hinahanap ang init ng iyong pag-ibig. Kung pwede lang ibalik ang kahapon, kung saan ang mundo natin ay puno ng hamon. Ngunit magkasama, kayang lampasan. Ngayon ako'y iniwan, tila walang laban. Wasak na puso, hindi na mabuo pag-ibig mo. Bigla na lang naglaho sa lamig ng gabi. Ako'y nag-iisa, hinahanap ang init ng iyong pag-ibig. Kung pwede lang. Una sa lahat, hello and mabuhay sa lahat ng mga kapamilyang kamarkada natin nakatutok sa atin ngayon. At sa'yo, Miss Stress. Sobrang nakaka-stress. Dahil sa sitwasyon mong yan yung mga bagay na parang hirap na hirap ako na magbigay ng payo kasi dito lumalabas yung kung sino ako.
I am not the kind of woman kasi who stays when I am no longer respected. Pero yung bagay na yon, hindi ko po pwedeng ipilit sa'yo. Kasi iba ka, iba ako, iba sila. Iba kasi tayo ng laban sa buhay at tama ka rin naman na sa ngayon wala ka pang choice. May sanggol ka, wala kang trabaho at yung mga inaasahan mong tao ay hirap din talaga sa buhay. Pero meron kang magagawa. Yun eh. Ang magagawa mo ngayon ay maghanda. Hindi mo kailangan na umalis agad-agad. Pero huwag mo ring hayaan na mabulok ka sa ganyang sitwasyon. Mag-ipon ka, paunti-unti, paghandaan mo, alagaan mo yung sarili mo dahil darating yung araw na kailangan mo ng lakas. Hindi para lumaban sa kanya, kundi lakas para ipaglaban mo yung sarili mo. Lakas para magkaroon ka ng matibay na desisyon na umalis na. Ayun naman ang naiintindihan natin sa kwento ni Miss Stress. Itong bagay na to ay hindi mo talaga kasalanan. Hindi mo kasalanan na napagod ka. Lalong hindi mo kasalanan na magtanong kung dapat ka pa bang magstay sa sitwasyon na yan. Madalas na hindi. May mga pagkakataon talaga na pagod na ang puso mo pero hindi mo pa kayang umalis. Hindi pa handa. Pero naniniwala din naman ako na isang araw, balang araw, magiging handa ka rin. At sana pag dumating yung araw na yon, aalis ka na ang bitbit mo ay lakas at dignidad. Kailangan mong tandaan na hindi mo dapat binibilang yung halaga mo sa dami ng ambag mo sa bahay o sa laki ng kinikita mo. May halaga ka. Period. Kahit wala kang trabaho. May boses ka. Period. Kahit pa ulit-ulit kang pinapatahimik. Ang hirap-hirap kayong maging nanay. Para naman sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, mga kapamilyang kamarkada, na kung may kakilala kayo o ikaw mismo ay kagaya ng ating letter sender ngayon na si Miss Stress, huwag niyong sabihin na titiisin mo na lang. Kasi hindi natin alam kung gaano nakalalim yung sugat dahil sa pagtitiis mo na yan. Muli, sasabihin ko sa'yo, Miss Stress, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, hindi ko pipilit sa'yo na umalis ka agad-agad. Yun lang. Tagang salamat kapamilyang kamarkada. Kung may mga kwento kang gusto ibahagi sa atin, wag kayong mahihiyang mag-send ng inyong kwento dito sa Amawar Entertainment Facebook pages. Patuloy pa rin sa pagsuporta sa ating Spotify and YouTube channel. Ako po si Bettina Briones. Hanggang sa muli.